Hello, and ato kita sa ikaduha nga reason why gitawag kini ni Jesus Christ nga new commandment. Again, ang atong text makita diha, no? Mabasa na to diha sa John chapter 13 mga kaigsunan, verse 34. Mao kini ang atong mabasa mga kaigsunan sa verse 34. No? 34 to 35. John chapter 13 verse 34 to 35. A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, so that ye love one another. By this shall all men know ye that ye are my disciples, if ye have loved one another. Diyan ito mga kaigsunan, no? Nga naay mga upat ka rason na to diha, no? Una nakita na nato nakuha na nato sa itong previous lesson. Now ato kita sa ikaduha nato nga lesson nga giingon niya second reason why it is called by the Lord Jesus Christ a new commandment. Number 2 reason, it was a new commandment because it was presented by Jesus Christ in a new form. And i-highlight ninyo diya ang word diya sa verse 34. Kung naamoy Biblia, linyahan ninyo diya ang verse 34. The word diya that I have loved you. Susama, no? Ingon diya sa verse 34, maingon nga ako naghigugma kaninyo. Mao kada sa Bisaya, no? Nga kini nga commandment gi-present ni Jesus Christ in a different form, no? Nadungog na nila sa una, nabasa nila sa Ten Commandments, but it is now presented by Jesus Christ in a different form. Bag-o nga porma. Bag-o sa matang nga paghigugma, mga kaigsunan. No? Diyan ipakita ni Jesus Christ, yung example, mga kaigsunan, dito sa Good Samaritan, di ba? Nga supposedly, ang mga Hudyo o ang mga Samaritanhon, dili na sila magkauban, no? Sa diha nga nanginahanglan ang katong tao, the man from Samaria, a Samaritan man, no? Gihold up siya dito sa dalalon, diwa si Rahab, no? Nilabay ang mga priest, nilabay ang mga Hudyo, wala kay siya, no? Tanan nga mga religious leaders, wala kay siya gitagad, no? No? Apan dia the Good Samaritan, mga kaigsunan, no? Gitabangan niya tong tao, mga kaigsunan. Not looking to his religion. Wala siya nagtanaw kung unsang iyang reliyon, wala siya nagtanaw kung unsang iyang political leaning. Magsasabi, mga kaigsunan, na magkatawa ka sa atong social media, mga kaigsunan, daghan kayo nga mga magsilingan, pagpaabot sa eleksyon, mag-away, dili na magtinagdanay, kaya ang isa nakasupport sa mauni nga politiko kay So-and-so, ang isa naman nagsupport naman kay Mr. So-and-so. O dili na sila magtinagdanay, isip silingan. Pag-abot karon dito pag-abot niya sa simbahan tungod sa politika, mga kaigsunan, di na hinay na kayo ang kanta sa nalipay kog dako hay ikaw may simba, nalipay kog dako kay ikaw aninga. Tungod kay nag-aaway man. No? O na mga kaigsunan, it was a new commandment. If you love as Jesus Christ loves, kita maghigugma sama diya sa paghigugma ni Kristo. It must be in the same kind. Di kinahanglan nga susama sa paghigugma ni Kristo. It is more than simply one feeling. Mo po ni usahay ang atong mga young people, no? Makita nato diha nga ang gugma mga kanang pagbati nga nagbukal-bukal, a warm feeling, no? Nga
dili na sila magpa-control sila ang mga parents, dili sila maminaw sa mga advice ni pastor. Dahil kay nahigugma na di ay, mga kaigsunan. No? It is not more, or it is more than a warm feeling. It is expressed, gipakita ini Ginoong si Kristo that we need by helping, no? By helping one another even it is not convenient. Sa paghatag sa imong tabang bisan dili na ka comfortable. That is love, no? Di ano to makita kung tanaw nimo dia in the story of washing, no, paghugas ni Ginoong Kristo sa mga tiil siya mga disipulo. Dili unta to dapat himuon ni Jesus Christ because he's king. No? Upon he took a servant's heart para mahimo ni Jesus Christ ang paghugas sa mga tiil sa mga disipulo. No, susama na siya diha sa sa pagpakita ni Ginoong Kristo sa atong gugma, mga kaigsunan. Nagikinahanglan na siya og servant heart, mga kaigsunan. And also, ang gugma nga gipakita ni Ginoong Kristo, gi-express niya of giving even it hurts. Manay sa mga kaigsunan. Pag dili na gani comfortable, no? Ang mga sitwasyon sulod sa simbahan, sakit na gani kaayo ang mga pulong ni pastor, o sakit na kaayo ang mga pulong nga atong madungog sa atong isig Kristohanon. Dili na ko diha mo simba. That is not love. Loving one another is also expressed by giving even it hurts, mga kaigsunan. Sometimes, mga kaigsunan, no? Especially in financial giving, mga kaigsunan. No, diha na ang test, mga kaigsunan. Sa diha nga naay mga pagsulay sulod sa simbahan, daghan na kaayo ang mga mawala na, mamingaw na ang ilang gugma, mga kaigsunan. No? Love or loving one another as Jesus Christ loved, ma-express nato na by devoting our energy to other welfare rather our own. Ibig sabihin, hatag nato ang atong kaugalingon diha alang sa kaayuhan sa uban kaysa sa atong kaayuhan. Naunahon na to ang uban, no? Diha na mga kaigsunan, makita nimo na ang mga batasan sa mga Kristohanon pag abot na sa pila, mga kaigsunan, no? Sakit kaayo, mga kaigsunan, na story na mga kaigsunan nga no? Nagpila siya, no? Unya naunhan man siya, mga kaigsunan, ay nagkuan, mga kaigsunan, nga naguna siya, mga kaigsunan, sa pila. Namalikas na siya, mga kaigsunan. Pagka di ay, pag ending dito nga nagkita sila, kauban na di ay sila sa simbahan. Ikaw na ito, sister. Ikaw na ito, brother. No? So, mo ka na, mga kaigsunan, nga diha na to makita, no? Nga unsao na to ang atong mga pagpakita sa atong gugma, pinaagi sa gugma nga gihatag ni Ginoong Kristo. And let's read another verse, mga kaigsunan. Mabasa nato na diha sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26. Mao kini ang atong mabasa diha. 1 Corinthians chapter 12 verse 26. And we are one member, suffer all members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Tanaw na ito sa Bisaya. Ug kung ang usa ka bahin magaantos, ang tanan nga bahin magaantos uban kaniya. Ug kung ang usa ka bahin mapasidunggan, ang tanan nga bahin malipay uban kaniya. Makita pa ba nato na siya, mga kaigsunan, sulod sa atong mga simbahan?
Usahay mga kaigsunan, masagi lang kamay ni sister. Ahawa ko diri. Usahay, gamay lang nga, divide ang mga fellowship. Usahay, ang mga pastors, mag-una-una, mga kaigsunan, sa pag-divide sa mga fellowships. Mga kaigsunan, kamusta? Kamusta ang ato nga tawag nga pagtuman sa new commandment that God instructed to the New Testament church? Ikaupat na ito nga makita diha nga kinaiya nga loving the same as Jesus loves. Gipakita gani ni Jesus Christ by absorbing hurts from others without complaining. Okay, sunan, ipakita ni Jesus Christ nga iyang gi-absorb ang mga pains without complaining. Galatians. Let's read the word from Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 2, mga kaigsunan. Ingon niya diya, Galatians chapter 6 verse 2, magyayungay kamo sa mga kabugat sa usag-usa ug ingon ni ana matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Magyayungay mga kaigsunan. Love one another. Carrying burden one with another. Usahay mga kaigsunan. Love one another, nahimo na siyang love wanay one another. Mas labaw yung na niya, pastor. Mas dugay naman ka na agad dili. Oh? So nahimong cause of divisions. No? Wala na yung magpaubos. So kay love wanay one another. Mas maayo mo kung ana siya magwali nga pastor. Mag-divide ay tag fellowship na to. Mas bright man ko na niya sa theology. That cause divisions. So ginapahinumduman kita mga kaigsunan, this kind of love, lisod siya. This is a hard kind of love. No? It is a hard thing to do. Lisod. That is why it is called greater love. No? Ingon ni Jesus Christ, a greater love no man than this. No? Wala'y makahimo unless he is born again in the Spirit. Kung kita diha gibago ni Ginoong Kristo, mahimo na to na siya because of our relationship diha kang Ginoong Kristo. Daghang salamat.